Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ka time with evidence. Ako mababaliw talaga si BBM sa pagbagsak ng trust rating niya. Nako, agoy, nasakit sa dibdib naman ito sa mga loyalista na makikita nila ang trust rating ng pababa at lugmok na lugmok. Grabe, itong trust rating na ito ay nagpapakita talaga na hindi na mapagkatiwalaan ng mga netizen, ng mga Pilipino sa DDM. Pero si Bibi Sara, humarurot ang trust rating at approval rating at siya ang the most trusted government official. Mga kabibig, palakpakan naman dyan. Sumakit na naman ang mga ulo ng mga loyalista kahit anong ginagawa nilang anong tawag yun, diba? Pag sira sa pangalan ni Bibi Sara, humaharurot pa rin ang trust rating at approval rating. Lalong-lalo na nung ipinadala nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Oo, mga kabibig, maraming naaawa, maraming nakipagsimpatya, lalo ng ating mga OFW, mga kabibig. May OFW zero remittance nga until April 4. Diba? Alam niyo ba, kabibig, pati si Martin Romualdez, ikinahon ang trust rating. Opo, mga kabibig. Ang bagsak talaga. Oo. Bakit kang bagsak sila? Namimigay naman sila ng ayuda. Mahal naman sila ng mga kongresista. Itong si BP Sara, maraming galit ng mga kongresista, maraming gustong in fact, na-impeach na si BP Sara sa kongreso. Bakit? Ang mga tao, mahal na mahal pa rin si BP Sara. Ano ba ang agimat ni BP Sara? Alam niyo ba kung ano ang agimat? Makamasa at totoong tao. Kaya si BP Sara ngayon, love na love ng tao. Eto ha, ipapakita ko sa inyo itong resulta sa Publicos Asia Incorporated. Opo, mga kabibig, tingnan natin kung gaano ba kasakit sa mga loyalista na makita itong Publicos Asia Trust Rating. Alam niyo, kabibig, itong trust rating na ito ay pwedeng maging refleksyon. Pwedeng gamitin ito na sa alyansa ni BBM. Oo, sabi ng iba, kung mababa ang trust rating ni BBM at Martin Romualdez, paano kami maniniwala sa alyansa ni BBM ng mga senator? Pwede ganun, kabibig. Eto, kabibig ha. Survey period from March 15 to 20. Base 1,500 March last month. Approval and trust ratings of top 5 government official. Kita nyo naman, no, malaki yan ha, kitang-kita nyo. Ako, ang sakit naman. Noong 2024, approval ni BBM 33. Nako, quarter 1 bibigyan 2025, bagsak 19. Grabe ang pagbagsak, mga kabibig. Trust rating niya noong 2024, 23. Ngayon, 14. Grabe, sobrang baba. Bumaba, parang presyo ng bigas na hindi bumaba hanggang 20. Buti pa itong approval at trust rating ni BBM. Bumaba. Hindi naging 20, kundi 19 at 14. Diba? Presidente ka, tapos ito yung approval at trust rating mo? You have to question yourself. Ano bang nagawa ko? Bakit ayaw na ng mga tao sa akin? Alata namang ayaw ng mga tao sa iyo Meron nga nilulutong impeachment case sa iyo. Ito naman, si VP Sara, 2024, 37. Nako. First quarter ng 2025, 42. Diba? From 37 to 42. Idi umangat. Trust rating, 31 to 39. Umangat din. Kaya si VP Sara ang the most trusted and approved government official. Nasaan na yung mga bashers ni VP Sara ng mga congressman, mga gobernador, mga mayor, na si VP Sara magnanakaw, sabitin mo yung confidential fund. Tingnan mo ang approval at trust rating. Si Chis Escudero, bumama din. 2024, 37.
O 31 na, 2025, first quarter. Trust rating Chis Escudero, 26, bumaba ng 22. Martin Romualdez. Approval 20 noong 2024. Naku, 2025, 14% approval rating. So, hindi effective yung ayuda-ayuda. Trust rating ni Martin noong 2024, 13. Naku, 10. Kinahon talaga ang trust rating ni Martin. Siya ang pinakamababa sa lahat, mga kabibig. Speaker of the House, pinakamababang trust rating, 10. Pangalawa si BBM, pangatlo si Gismundo, pang-apat si Chis Escudero. Uy, anong nangyari? So walang tiwala ang mga tao sa ating government officials. This is a reflection na talagang, oy, wake up. Ang mga tao hindi na nasasayahan sa mga ginagawa niyo dyan. Kang Gismundo, Chief Justice, 25-20. Trust rating 17-16. Medyo hindi masyadong lagapak, pero grabe ha, kay BBM lagapak talaga. Hindi man lang umabot ng 30 o 20 sa trust rating at approval rating. Bagsak talaga, line of 1. Diba? Anong masasabi niyo dito, mga kabibig? Ano ang inyong reaction tungkol dito? Kung ako yung presidente ba, and someone gave me this result, naku, magharumentado, mababaliw talaga ako. Diba? Sabihin naman, ay naku, bayaran yan. Bayaran man o hindi. Bayad man ito or hindi. Katotohanan man ito o fake news. Pero tingnan mo ang resulta. Sampal talaga, mga kabibig. Diba? Ilan ba ang nagsagot? 1,500, ay, Publicos Asia, hindi hindi yan bayaran ang Publicos Asia, hindi yan fake news, totoo talaga to, kabibig. Alam nyo, kabibig, sa ginawa ni BBM, no, mas lalong minahal si BP Sara. At alam nyo ba kung ano ang statement ni BP Sara sa ginawa ni BBM sa kanilang pamilya ngayon? Nagpapasalamat si BP Sara kay BBM. Opo, ganon kalawak ang puso ni BP Sara. Bakit? Blessing in disguise na makikita ng mga tao kung ano ang klaseng gobyerno meron tayo ngayon. So thank you, BBM. Kasi inilahad mo kung gaano ka ka-incompetent. O eto, mami kabib, ha? Ito yung video ni VP Sara kasama si Kitty Duterte. In fairness, ha, ang magkapatid ay may banding-banding na, di ba? So ito, kabibig, panoorin natin. It is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Diba? May forgiveness na si VP Sara at si PRRD, mga kabibig. Thank you, BBM, kasi blessing in disguise na ginawa mo. Naging, tawag dito, naging mapayapa, in the same time, naging close kami ng pamilya ko. Di ba, kabibig? Let's continue, kabibig, ha? Panoorin natin. Himay-himayin natin ang statement ni VP Sara. Akala kasi ni na BBM na masisira ang mga Duterte, hindi. I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and Pierre. In fairness, sa Bongbong Marcos, hindi na niya tinawag na presidente. Bongbong Marcos talaga. So it means wala na bang respeto si BP Sara kay PBBM? For all that has happened in our lives, and we have a relationship now, a father-daughter relationship. Wow. Since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. And now I have this every day with him, talking about life, talking about family.
And for that, I feel like I am blessed. Blessed. I'm happy as well. And this really is ironic. But I Tingnan nyo. Happy si Bibi Sara. Akala kasi nila madidepress si Bibi Sara, mawindang si Bibi Sara. Oh. Akala kasi nila it's the end of VP Sara. Pero hindi. Ang ginawa nila, naging strong ang family relationship niya VP Sara. Pati si Kitty Duterte. Ngayon, parang naramdaman ni VP Sara na I have a sister with me. Itong si VP Sara, ha? Yeah, with Kitty. Tingnan natin, nakabibig. Basahin natin ang statement. Wait muna, yung kamera natin, nag-something yun naman. Wait muna. Nasaan ba yan? Stop screen muna tayo, habibig. As in, I was so proud na kahit ganito ang nangyari, may positibo pa rin nakikita natin, mga kabibig. So, eto, ang statement. Ito, basahin ko ha. I am blessed because I gained a sister after everything that happened. The attacks, the confidential fund attacks, and the impeachment. And we have a relationship now. I have a relationship with Kitty and I am happy now. Diba? Positibo talaga, kabibig. Kahit magulo man, kahit nasaktan sila, umiyak sila, sumigaw sila na sobrang pait na nangyari. Pero on the brighter side, may ginawang miracle si God sa buhay nila. They able to appreciate each other. They able to see the goodness of each other, the relationship na nabibuild nila. And God provide them time to be with their father, to celebrate life, appreciate Pangulong Rodrigo Duterte, appreciate the relationship between siblings. Pasalamat tayo, kabibig, kasi ganito ka positibo si Bibi Sara. Hindi yung iniisip niya palagi, I take a revenge. Hindi. Iniisip ni Bibi Sara, nangyari na. And titinan ko kung ano ang magandang maidudulot na sa amin dito. Yes, Bibi Sara struggles a lot. Not only Bibi Sara, but kapamilya niya. Tayo din struggle. Pero grabe si Bibi Sara, how strong is our Vice President. Diba? So, isang malaking sampal na ang pamilyang Marcos ay parang there's something going on between Amy Marcos and Bongbong Marcos. Pero yung pamilyang Duterte, it's getting stronger. The relationship is getting stronger and the love and protect each other. Diba? Napabagsak mo man ang Pangulong Duterte, pero happy sila kasi they have each other, mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang iyong reaction sa trust rating na bagsak si BBM? Tapos kay Martin Romualdez na kinahon ang trust rating. Tapos itong sinasabi ni Bibi Sara, nagpapasalamat siya kay BBM. Diba? Isang malaking sampal ito kay BBM na akala niya si Bibi Sara mababaliw, mawiwindang, mawala ng pag-asa o luluhod sa kanyang harapan at hihingi ng tulong. Pero hindi. Grabe kalakas ni Bibi Sara. Kasi nandyan ang mga supporters niya. Nandyan kayo, tayo mga supporters niya na hindi pinabayaan si Bibi Sara at maraming always praying for PRRD and Duterte's family. Maraming nag-prayer. Maraming bumisita, maraming nag-ala ng pagmamahal. So of course, kung ano ang itinanim, pag-ibig, ang hindi galit ang itinanim ni Bibi Sara, kundi pag-ibig at pag-unawa. Ano ang bunga? Good relationship, mga kapipig. Diba? So, sabihin natin congratulations VP Sara kasi happy kami na nakikita namin na maganda na ang relationship mo sa kapatid mong si Kitty Duterte at lalong-lalo na sa iyong ama na bigyan ka na maraming oras para kausapin mo siya. It's all about life. It's maganda talaga ang plano ng Panginoon. Sometimes, maraming pagsubok, pero at the end of the day, makikita mo kung ano ang point na gusto niyang ipakita sa iyo, kung ano ang pwede niyang irigalo na behind those cloud of sacrifices and painful and tears, meron parang
there's a rainbow always after the rain, kabibig. Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.